Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP, FCS, Grade 5, ikatlong markahan, ikatlong linggo, unang araw. Tukuyin ang mga sumusunod at pumili ng tamang sagot mula sa kahon batay sa mga pahayag. Tingnan mabuti ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ipinapakita ng mga nasa larawan? Pangalawa, gumawa ng pangungusap ayon sa larawang nakikita. Pangatlo, ano ang tawag sa babaeng mananahi? Ano naman kapag lalaki? Pang-apat, anong kagamitan ang ginagamit nila sa pananahi batay sa larawang ipinapakita? Ikalawang araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang papel ng balance wheel at paano ito nakakaapekto sa pag-andar ng makina? Pangalawa, paano gumagana ang feed dog at presser foot sa proseso ng pananahi gamit ang makinang depadyak? Pangatlo, ano ang kahalagahan ng mga bahagi tulad ng drive wheel, treadle at belt sa pagpapatakbo ng makinang depadyak? Naranasan mo na bang gumamit ng makinang depadyak? Ano ang iyong karanasan? Ating talakayin ang mga bahagi ng makina at wastong gamit nito. Ang paggamit ng makina sa pananahi ay isang kapaki-pakinabang na gawain. Ito ay makatutulong upang mapadaling makapanahi ng sariling damit at kagamitang pambahay gaya ng punda, unan, kurtina at iba pa na maaaring mapagkakitaan ng mag-anak. Maaari ding manahi sa kamay, tahing tustos or running stitch at tahing pabalik o back stitch ang karaniwang ginagamit sa pananahi ng kamay. Alam mo ba na ang makinang depadyak ay unang naimbento ni Elia Howe noong 1846? Pinaunlad naman ito ni Isaac Merritt Singer noong 1851. Ang makinang depadyak ay may iba't ibang mahalagang bahagi. Narito ang tatlong bahagi ng makinang panahi. Ulo. Ito ang bahagi sa itaas na binubuo ng maliit at tiyak na bahagi ng makina. Una riyan ay ang balance wheel. Ito ang nagpapaandar o nagpapahinto sa makina. Katulong ang gulong sa ilalim. Pangalawa ay ang spool pin. Pinalalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Pangatlo, bobbin winder. Pinaglalagyan ito ng bubina upang makapagikid ng sinulid. Pang-apat, stitch regulator. Bahagi ito na nasa ibaba ng ikutan ng sinulid sa bubina. Panglima, pang-itaas na panghigpit or tension regulator. Ito ang nag-aayos ng luwag o higpit ng tahi ng makina. Pang-anim, panikwas na sinulid or thread take-up lever. Ito ang bahaging humihila ng paitaas sa labis na sinulid. Pang-pito, needle bar. Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Pang-walo ay ang presser foot. Pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. Pang-siyam, presser lifter. Nagtataas o nagbababa ng presser foot. 10. Faceplate. Takip sa bandang kaliwa ng braso na maaaring alisin upang maparaan ang kabilya ng karayom.
11, tornilyong pampaandar or stop motion screw. Itinitigil nito ang galaw ng makina kapag niluluwagan at pinaaandar naman kapag sinisikipan. Kama o bed. Ito ang patag na bahagi ng ulo ng makina. Sa ilalim nito, pinaaandar ng shuttle ang galaw ng sinulid. Kabilang dito ay ang metal na pambibig or throat plate. Ito ang makinis at makintab na metal sa ibabaw ng kama na pinagdaraanan ng karayom at sinulid. Ngipin ng makina or feed dog. Ito ay nasa ilalim ng presser foot. Ang bahaging ito ay may ngiping gumagalaw na siyang nag-uusad sa tela habang ito ay tinatahi. Takip na metal or slide plate. Ito ay nasa gawing kaliwa ng kama. Yari ito sa makinis at makintab na metal. Binubuksan ito kung aalisin o ilalagay ang kaha sa bobina. Kaha ng bobina or bobbin case. Pinaglalagyan ng bobina. Bobina or bobbin. Dito inilalagay ang sinulid sa ilalim ng makina. Panghuli ay ang ibaba ng makina. Ito ang patag na bahagi ng ulo ng makina. Sa ilalim nito, pinaaandar ng shuttle ang galaw ng sinulid. Kabilang rito ay ang belt, koreya o kulindang. Nagdurugtong sa maliit na gulong sa ibabaw at sa malaking gulong sa ibaba ng makina. Pangalawa, drive wheel. Ito ang malaking gulong na nakikita sa gawing kanan na makina sa ilalim ng cabinet. Ito ang kinakabitan ng kulindang at nagpapaikot ng balance wheel. Pangatlo, pedal or treadle. Dito pinapatong ang mga paa upang umandar o umikot ang malaking gulong sa ilalim sa tulong ng pitman rod. Pang-apat, cabinet o kahon. Dito ay tinatago ang ulo o katawan ng makina, karaniwang may mga kahon na ring para sa mga sinulid, gunting at iba pang kagamitan sa pananahi. Panglima, band wheel or crank or balance wheel. Ito ang bahaging nagpapaikot sa malaking gulong sa ilalim. Pang-anim, pangawit or pitman rod. Isang mahabang bakal na naghuhugpong sa pedal at sa malaking gulong. At pang-pito, giya ng koreya or belt guide. Pumapatnubay sa koreya. Ngayon mga bata, hanapin sa Hanay B ang gamit at bahagi ng makinang depadjak na makikita sa Hanay A. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ikatlong araw. Bilugan ang letra ng tamang sagot sa bawat pahayag. Pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Pangalawa, sa palagay ninyo, maaari pa ba itong gamitin? Pangatlo, anong kagamitan sa tahanan ang maaaring mabuo ng mga retasong tela? At pang-apat, paano kaya ito mabubuo? Ating talakayin ang mga materyales sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay. Lagyan ng check ang patlang kung ang pahayag ay tama at X naman kung hindi.
Ika-4 na araw. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Ano ang mga benepisyo ng pagbebenta ng pot holder sa kalsada para sa mga Pilipinong nagtitinda nito? Paano nakatutulong ang mga pot holder na gawa sa mga retasong tela sa kabuhayan ng mga nagbebenta sa kalsada? Anong mga hamon ang kinahaharap ng mga Pilipinong nagbebenta ng pot holder sa kalsada at paano nila ito nilalampasan? Ating talakayin ang mga materyales sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay. Ating basahin ang kwento. Pera sa retaso ng tela ni Maria Gina B. Carbos. Araw ng Sabado noon, nakaugalian na ni Wina ang maglinis ng kanilang tahanan. Ligpit dito, ligpit doon, hanggang sa may napansin siyang isang sako ng mga lumang damit na tila ba ay hindi na maisusuot pa. Naisipan niyang halungkatin ang mga ito. Itinabi niya muna ang mga ito. Habang itinutuloy niya ang paglilinis ay iniisip niya kung ano ang gagawin sa mga lumang damit na nakita niya. Kinausap niya ang kanyang ina. Inay, mayroon po ba kayong paggagamitan ng mga lumang damit na nakalagay sa sako doon po sa inyong kwarto? Tanong ni Wina. Wala naman anak. Balak ko nga isabay na lang sa pagtapon ng basura bukas ang mga iyan. Sagot ng kanyang ina. Naku po nay, wag po. Naalala ko lang po ang napag-aralan naming aralin sa EPP ang tungkol sa paggawa ng pot holder gamit ang mga retaso ng tela. Isa pa po, marunong na rin po akong manahi sa makina. Hindi nga lang po kasing galing mo. Hehehe. Ang paboritong sabi ni Wina. Naku anak, maganda yung naisip mo ah. Maaari nating pagkakitaan iyan. Sige nga, ituro mo nga rin sa akin ang mga paraan ng paggawa ng pot holder na iyan, ang natutuwang sagot ng kanyang ina. Una, ihanda ang mga kagamitan, tulad ng retaso ng tela, padron, gunting, sinulid, karayom at medida. Pangalawa, gumawa ng dalawang padron na may 8½ by 8½ inches ang sukat. Pangatlo, pagpatong-patungin ang mga retaso ng tela. Pang-apat, ilagay ang mga retaso ng tela sa pang-ibabaw na hawakan. Ika-5, ihilba na ang mga gilid. Ika-6, tahinan ng overcasting ang mga gilid. At panghuli, lagyan ng lining. Ihilba na at tahiin sa makina. Buong sayang paglalahad ni Wina sa kanyang ina. Makalipas ang isang linggo, tuwang-tuwa si Wina habang papasok ng bahay galing sa paaralan. O bakit anak? Walang mapagsidlan ang iyong katuwaan. Abay, malayo pa naaaninag ko na ang ngiti mo. Ang sabi ng kanyang ina. Naku po nay, ang dami ko pong naibentang pot holder sa aking mga kaklase at ilan sa aking mga guro. Ang sabi pa nga po nila, maganda at matibay daw po ang pagkakatahi natin. Salamat po nay sa tulong mo. Halika nay, bilangin natin ang napagbentahan ko. Lahat po ito ay ibibigay ko po sa inyo pandagdag gastusin dito sa bahay. Mula noon ay lagi nang sinisinop ni Wina ang mga luma nilang kasuotan na hindi na magagamit pa upang gawing pot holder. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan na gagamitin sa paggawa ng pot holder. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share,
subscribe and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!